Gabi ng Misteryo. Today we're going to do the push telekinesis, and the next one we're going to do the push telekinesis. You really focus on the relationship to your object. I said it a couple times before, the relationship is very important. You have to have this relationship, this love to the object. You have to love this object, you have to feel the love back, you know. It's like a back and forth. You have to be in a relationship, otherwise telekinesis will not work. And here in the nature you can do all kinds of telekinesis. You can do pyrokinesis. Look at this. See this? This is so easy here in the nature. You can, and this is why I'm saying it's like so easy to do telekinesis here. Look, I just lift this and yeah, I wanted to show you how easy it is to use hydrokinesis. Here's this little lake, and I can feel the fish inside the water and see what I can do with this water. I'm gonna put the spoon down. Then I'm trying to bend, and I can't. And now the technique is you put them close to each other and you consciously connect them in the incubating state. Oh, there we go. There. So. And do you ever think that you want it to bend? Do you tell it to bend? Like, that's what some people say, they tell it to bend. Uh-oh. What? Oh my God, what the? Just be patient. Ito, meron tayong hawak dito na spoon. Ang turo ay kailangan lang na kausapin muna yung spoon. Spoon, mag-bend ka sa akin, mag-bend ka sa nais ko na bend. And sumunod ka sa akin. You have to imagine, habang ginaganito mo ninyo, you have to imagine na lumalambot siya. Kung hindi na pa-practice to, itatry natin ngayon. Sana magawa natin. Actually, mayroon talaga i-bend to. Kahit iganyan mo, mayroon talaga i-bend. Pag persay mo, pwede. Pero kahit persay mo, wala eh. Hindi siya bumibigay. Ngayon, ang gagamitin natin ay itong hiniliit or pinky finger. Gaganyan natin siya. Pero dapat lumambot siya somewhere here, dito, para maigan natin siya. No puwersa. Pag ganyan, talaga mahirap. Mainit na siya. Sobrang init na. Diyan natin siya i-bend. Oh. Nakita nyo? The bend. You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel. La North Cemetery. They opened a portal to another dimension. Mga ka-misteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa psychic powers. Ito ba ay totoo? Ito ba ay kayang mapag-aralan? Pwede man itong matutuhan ng sino man? Yan po ating pag-uusapan ngayong gabing ito, mga kaibigan, sa Gabi ng Misteryo. Meron po tayong mga kapanayaman ng mga tao na marunong
magaling sa kanilang mga psychic abilities. Ano nga ba mga iba't ibang mga psychic abilities na kanilang na-develop sa kanilang sarili? Iba marahil ay telekinesis, iba naman ay astral travel, iba ay psychometry, iba ay clairvoyance, clairaudience at iba pa. Magandang gabi po sa kanilang lahat mga kababayan. Iniimbita ko po kayo para makinig at manood mamayang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa Gabi ng Misteryo sa DZRH Radio hosted by Brother Ray Sibayan. Pag-usapan po natin mamaya ang tungkol sa mga tinatawag na special gifts. In other terms, it's called psychic powers. Biyaya po sa atin ito ng ating lumikha. Paano ho ba ito makakatulong sa atin at sa ibang tao at sa mga bagay na hindi po natin nakikita? Advantages, disadvantages at mga benefits po sa ating mga tao. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po uli si Miss Herzel of Divine Love Energy Healing Products and Services at isa sa mga team members ng String Shadows. Inaanyayahan ko po muli kayo mamayang gabi sa Gabi ng Misteryo mula 10 to 11 p.m. Kasama natin si Sir Ray T. Sibayan at ating pag-uusapan kung ano nga ba yung mga psychic powers at ano nga ba yung mga benefits nito sa sangkatauhan. At kung meron kayong katanungan, please feel free to ask question. At ibibigay namin yung mga paraan paano natin ma-enhance yung mga psychic abilities at matutunan pa natin kung ano ba yung mga pwede nating magawa. Sa lahat ng kamisteryo ni Ray Sibayan, si Dr. Joe Birazana po ito. Nandito po tayo sa Kremlin, Russia. At ang Russia po ay ang pinaka-sikat sa balita tungkol sa psychic powers. Yung pong si Helena Blavatsky ay nagpahiwatig sa mundo ng katotohanan at kung ano ang benefits ng psychic powers sa bawat isa at sa buong mundo. Ngayong gabi, manood po kayo, tatalakayin po natin sa programa ni Ray Sibayan, Gabi ng Misteryo. Ano ang pakinabang natin sa psychic powers? Kasama ko po dito ang aking assistant healer na si Joel Rivera, nakikita niyo po, at ang magandang architecture ng kanilang St. Basil Church. Tara na po, magkita-kita tayo. Yan po ating pag-uusapan ngayong gabi ito mga kaibigan sa Gabi ng Misteryo 10 to 11 p.m. sa DZRH. Wala nga absent. See you! Anong pagkakaiba daw yung mediumship sa sinasapian? Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao and worldwide. Welcome na naman sa isa pang edisyon mga kaibigan ng Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabi ito ng Sabado. Ngayon po ay February 17, yan, 2024. Hoy, kumusta na ho kayo after a week? Na tayo po ay nagkatalamitam tungkol pa rin po sa kababalaghan, hiwaga at iba pa misteryo. Sa Gabi ng Misteryo. Ngayong gabi, very interesting ating pag-uusapan. Kasi ating pag-uusapan ngayon ang tungkol sa psychic ability, psychic powers. Pero yan po ay hindi lang po sa ilan, kundi po para sa lahat po yan. In fact, tayo pong lahat ay meron pong kanya-kanyang abilidad na dapat po nating matuklasan na makatutulong po sa ating buhay. Hindi ho yung para tayo'y magyabang o kaya'y, di ba? Gamitin po natin yung mga abilidad na yan para tumulong po sa kapwa at may palaganap po sa buong mundo ang kinakailangang tulong at siyempre misyon para po sa buong sangkatauhan. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan at ngayon ay ating paring kapiling sa ating programa mga kaibigan sa ating Gabi ng Misteryo. Siyempre naman ng
ating nirerespeto mula sa bansang Russia. Nagbabalik muli si Dr. Joe Villasano. Ma'am Jo, magandang gabi po sa inyo. Kumusta na po kayo dyan? At sobrang lamig ho yata dyan sa Russia ngayon. Ano ho bang temperatura dyan, Ma'am Jo? Negative 10 po ngayon. Wow, doon sa negative 10. park kung saan 1 hour ago po nandun ako sa Red Kremlin. Square Park ng Russia. At hangin, malamig. Oo nga. At binabati ko pong muli lahat ng inyong mga tagapakinig. Opo, kumusta na ho ang... Healer Arvin, nandito si Reiki Healer Hercel, and lahat-lahat po ng inyong mga tagapanood. Yes, Interesting po itong ating topic ngayon dahil malalaman natin, meron ba tayong kakayahan? Yun. Meron ba tayong mga psychic powers? Yun. Ano, Ray? Magandang gabi po. Yan, malalaman din po natin, baka may tuturo si Ma'am Jo kung paano ma-develop yung ating mga psychic ability, ano ha? Ayan, later on sa ating programa, mga kababayan. And of course, let's welcome mga kaibigan, nagbabalik din po sa ating program, si Miss Hercel ng Divine Energy Healing Services. Miss Hercel, magandang gabi po sa inyo. Welcome back sa ating program, Miss Hercel. Good evening po, Sir Ray, at good evening po sa lahat ng nanonood ng DZRH. Hello po, Doc Joe, and hello po, Sir Arvin. Yan, maganda yung topic natin for tonight kasi it's all about discovering your ability or your gift. And paano natin yun maha-harness and paano natin siya magagamit sa mabuting paraan para makatulong sa ibang tao. Ayan, buti binabanggit ni Miss Hercel, paano magamit sa mabuting paraan. Yan. Kasi mahirap pong gamitin yan sa masamang paraan. Ano? Ayan. And of course, mga kaibigan, muli binabati rin po natin, welcome back sa ating program, si Brother Arvin Sukiyaki Capasilio. Brother Arvin, welcome back. Yes, magandang gabi po sa inyo, Sir Ray. Magandang gabi po kay Dr. Joe Villasano. Magandang gabi din po kay Miss H. Very interesting po ang topic natin po ngayon sapagkat ito po ay involved lahat po ng tao because we are all connected. Kanya-kanyang abilities lang po kung saan po tayo mas naangkop. Pwedeng clairvoyant, pwedeng clairaudience, pwedeng telekinesis. At saka wag ho tayong magugulat. Pag nalaman po natin na yung mga CEOs o yung mga bilyonaryo, they are using their psychic abilities without them knowing. Pero iba alam naman nila yun. Hindi lang sinasabi. Ikaw ba, Brother Arvin, ano ba ang na-develop mong psychic ability? Yun, na magkakaalaman na talaga. Yes, yes po. Meron po kasing intentional or unintentional, unconscious or conscious. Halimbawa po ganito, nasa isang lugar po ako, halimbawa nandito po katulad ngayon, kasama ko asawa ko, there is a song singing in my mind. Tapos magugulat na lang ako, biglang kakantahin ng asawa ko. Wow. Yung nasa isip ko na pinakanta ko, yes. It happens to me not only once, it happens to me many times. So yun yung unconscious ko. Yung conscious ko naman po, na-discover ko po to, shoutout po, magandang gabi po kay Sir Jimmy Licao ko, yung tinatawag po natin na remote viewing. Alam mo, si Sir Jimmy talagang nagtuturo yan ng paano ma-develop yung mga psychic ability. Abay, umattend ako niya ng mga, ikaw din, Brother Arvin, umattend tayo dyan ng kanyang mga seminar workshop, yung kanyang basic ESP, yung kanyang advanced ESP, yung kanyang inner mind development, at iba pa. Yan. So ano pa ang masasabi mo kay Sir Jimmy, Brother Arvin? Yun po. Natutunan ko po sa kanya yung tinatawag na remote viewing po kasi po isa sa mga participant na naging partner ko, I was able to describe yung bahay niya. Halimbawa, nagtaka ko, sabi ko, bakit ang bahay mo 2 hagdanan ang nakita ko? Sabi niya, yes, we have 2 stairs. Bakit ang dami ko nakikitang tubig? Sabi niya, no, hindi tubig yun. Nagpapatakbo kami kasi sa likod ng bahay namin ng isang gasoline station. Ayun. Kaya may nakita akong tubig dun sa may likuran ng bahay nila. Yung pala yun, may gasoline station pala sila. So nagulat ako ba? Nagagawa ko pala yung ganun, hindi ko akalain. Kaya natuwa po ako nung alaman ko po na may kakayahan po pala tayong lahat ng ganun. Ayun. Pero tuloy-tuloy ba ang practice mo mula nang matutuhan mo yun? Mula nung matutuhan ko yun, hindi na ho nagtuloy-tuloy kasi po, paminsan-minsan kasi mostly, ang ginagawa ko talaga is
meditating kasi nga po may nahabol po kasi kung level Ayun. na related po sa aking profession, kaya dun po muna ako nakafocus ngayon. Abay, wag mong kaliligtaan yung pa-seminar workshop ni Ma'am Jo on February 25 tungkol sa Reiki healing, abay, malaking bagay yun para lalo pang ma-develop ang ating mga abilidad, psychically, Ayan na. Yes, attend po ako dyan. At saka magdo-donate din po ako kagaya ho ng nabanggit niya. Okay. Ayan, salamat Brother Arvin. Ating balikan si Miss Hercel. Miss Hercel, muli magandang gabi sa iyo. Good evening po, Sir Ray. Good evening po sa lahat ulit. Paano mo nagagamit yung mga abilidad mo para makatulong sa kapwa, Miss Hercel? Yung sa akin po kasi yung energy medicine. So, yun nga po yung sa Reiki healing and yung sa quantum healing na tinatawag po natin. And yun nga po, kagaya po ng clairs, yung mga clairvoyance, yan. Clairaudience, yung na-mention po kanina ni Sir Arvin is actually clairaudience. So, pag may mga music tayong nagpe-play sa isip natin, then afterwards may maririnig tayong tao na kinakanta yun. So tingnan nyo yung message ng kantang yun. Kasi yun yung way ng mga spirit guides natin na kumo-connect sa atin kung ano yung gusto nilang iparating sa atin. Kasi hindi naman sila physically magpapakita sa atin So they use senses. Okay, so yung isa doon is yung through clairaudience. Yung tinatawag natin kagaya yung sinabi ni Sir Arvin kanina. And yung sa part ko naman po, yung sa clair ko po is yung clairtangency naman po, yung pag hinawakan, very normal po to sa mga nagpa-practice ng Reiki, mga practitioners po, na pag hinawakan yung katawan or iniskan natin yung katawan, we already know which part of the body na kailangan ng healing. And also, ito rin po yung pag hinawakan natin yung object, alam natin kung anong nangyari or anong history ng object na to, whether it's good, kung meron siyang, may pinagdaanan hindi okay yung object na yon, yung like yung mga antiques, no? So yung clear empathy naman, kahit na hindi natin nakikita yung tao, nararamdaman natin yung emotion niya. Kasi yung empath naman kasi kahit nakikita lang natin sila, nararamdaman natin. Pero pag clear empathy naman po, kahit na nasang lugar sila, tas bigla silang pumasok sa isip natin. For example, kaibigan natin na hindi natin nakausap for long, tas bigla silang pumasok sa isip natin, tapos naramdaman natin yung emotion nila, then that's clear empathy. So pag minessage natin sila, tama yung naramdaman natin for them. So that's another psychic ability din po na na-develop ko din po. Ayun. So, marami-rami pala yan, Miss Hercel. Kaya si Miss Hercel, nasa frontline din to ng ng psychic warfare. Pero binabanggit naman natin dito yung para makatulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nangailangan ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Ayan. And of course, yung ginagawa nyo rin sa Strange Shadows, Miss Hercel, with Master J, yung cleansing ng mga bahay kapag may mga negative energies, Oo. Yes po. So, combination of abilities ang ginagamit nyo dyan. Ang ginagamit din po, mga clairs din po. Pero kasi ako hindi ko pa na-develop yung sa taste Yung tinatawag po nating clairsentience. Pag nalasahan natin. Sorry, yung tinatawag nating wait lang Yun. So may mga clairs nga po tayo, no? So yung sa taste, yung sa akin na hindi ko pa na-develop. Pero kasi actually, connected naman yung pang-amoy at saka yung taste, di ba? So eventually, nade-develop naman yung mga bagay na yun kung gusto talaga natin. So, pag sa mga pinupuntahan namin, minaamoy akong hindi okay. So, related siya doon sa history ng pinupuntahan namin. So, iba nakakalasa, nalalasahan nila yung dugo, which I don't have that kind of ability yet. I think yung naman pang-amoy talagang madali ring i-develop yan. Yung pupunta ka sa isang lugar, naamoy mo. In fact, yung ibang mga psychic, kahit nanonood lang ng television, yung pinapanood nilang mga horror o kaya yung mga real-time na mga videos, abay naamoy din nila. Naamoy nila yung usok, naamoy nila yung mga bulok na kahoy,
na hindi mo maintindihan kung bakit, ano ha? Kasi ano na yun, video na yun, Miss Hercel eh. Abay, naaamoy pa rin. Yes. Tumatagos pa rin. So meaning yung energy pala nun habang pinapanood mo, nasasagap mo pa rin kahit na nanonood ka lang sa TV screen. Yes. Oo, ayan. Alright. Maraming salamat, Miss Hercel. Nako. Mamaya, ating mga kababayan, baka meron kayong gustong itanong sa ating mga bisita ngayong gabing ito at you can also share your abilities, ano, yung inyong mga experiences. Please feel free na i-share po ninyo para naman mapag-usapan po natin at yung iba na hindi nila alam kung bakit ganun ang kanilang nararanasan makapagbigay din ng mga paliwanag yung ating mga taong mga panauhin ngayong gabing ito para mabigyang linaw at ma-direct tayo sa tamang pamaraan ng paggamit ng mga psychic ability na yan, ano. Si Dr. Joe, Ma'am Joe, muli magandang gabi po sa inyo, ma'am. Muli magandang gabi po and kumusta po sa inyo uli? Magandang gabi po uli sa Pilipinas at masaya po tayo dahil na pag-uusapan natin itong kaloob sa atin ng Panginoon kung paano natin gamitin sa ating araw-araw na pamumuhay at para itulong sa kapwa at lalo na po sa pagpalago ng ating planeta. Napakahalaga rin na meron tayong abilidad na itutulong dahil ano ba ating purpose sa planetang ito, di ba? Meron tayong inaaral at makipagtulungan sa planeta. So marami, lahat pala tayo merong kaloob na ito. Tulad po ninyo, ako ay nagkaroon ng awareness ng mga gifts na ito sa eskwelahan ni Sir Jaime Licauco. Dahil 10 taon po ako, Ray, na nagturo sa kolehiyo ng College of Agriculture, Business Management and Economics. Pero nagkaroon ako ng hindi mainam na experience at laging may sakit at may mga problema sa katawan na walang katapusan. Lumipat po ako ng aking trabaho sa Manila sa isang advertising agency at dito ko nga po nakita sa advertisement ni Sir Jaime Licauco yung ESP workshop at doon po nakumpirma na ang dami ko palang kaloob. Ang dami ko palang mga psychic gifts na hindi ko ginagamit kaya ako nakakasakit, Ray. Kaya isa-isa po yun na lumabas. Ang unang-una po yung paningin. Paningin na naalala ko kaya pala ako nakapasa sa statistics kasi bago magkaroon ng exam kinabukasan nung gabi pa lang nakita ko na yung exam ng aking professor. Isang tulong po yon sa aking paningin. Tapos po yung aking pakikipag-ugnayan sa mga hindi nakikitang beings, yung mga elementals. Lagi ko silang kausap. Maliit pa lang ako, akala ko lahat ng bata normal lang yun, nakakausap yung mga unseen beings na yan. At pag yung kausap ko naman mga elemento, kung halimbawa, Ray, merong parang malakas na ulan dadating, pabiro lang ako nung araw, sinasabi ko daw, wag muna pong ulan kasi naglalakad pa po ako pabalik ng school. Hindi bumabagsak yung ulan. At pag wala namang araw, sasabihin daw ng nanay ko, yan na naman si tigatawag ng araw. Tawagin mo nga ang araw. Pinapatawag sa akin. So yung connection sa elemento ay parang practice namin yung maliliit pa. At lalo na po doon sa pag nangingisda yung aking ama sa gabi, ay sinasama niya ako kasi natatawag ko daw yung mga isda. So, yung pala mga abilities yun, Ray. At isa pa, nung natapos po ako doon sa ESP ni Jaime Licauco, ay nadiskubre ko na meron po pala akong kaloob na panggagamot. At nakakausap ko yung pong programa ng sakit, yung mga selula ng katawan. Nakikita ko din yung mga problema ng katawan. So yung pong course ni Jaime Licauco ang nag-confirm sa akin na meron talaga pala tayong tao na kaloob. Ito ba ay para sa lahat? Para sa lahat pala ito, Ray. Dahil lahat tayo merong pineal gland at saka pituitary gland sa ulo. Sa sentro ng ating ulo na para nating camera yun at parang antena. Ngayon ay develop dapat pero yung ating pong kaugalian na pinipigilan po tayo ng ibang tao, ng eskwela o kung sino pa man na huwag gamitin. Masama yan. Pag nagkukwento yung mga bata na nakakita sila, naku, wag mo yan, don't entertain, hindi yan mainam. So yun po pala ang nagsara, Ray. Kaya hindi na naging pangmaramihan ang kaloob na ito. Kung hindi, doon na lamang po sa mga tao na
parang minentain nila yung kanilang liwanag. Iisang batayan po kung paano natin nagkakaroon tayo ng manifestation ng psychic gifts. Yung pala, Ray, kailangan yung ating sinag, yung ating halo, yung ating aura, malapad. Pag lumalapad yung ating aura, ay magaling na tayong makipag-usap sa lahat ng nakapaligid sa atin. Kaya doon po sa ating practice, si Reiki Healer Hertz na karoon siya ng attunement doon sa signal ng center of the galaxy, yung liwanag ng galaxy o yung Holy Spirit kung tawagin sa religion, ay yun po ang unang-una na kailangan nating ma-develop para magamit natin yung mga tinatawag na psychic gifts. Ngayon naman, sa aking soul work, Ray, ito ay lahat nagagamit. Lately lamang, meron pong nawawala, Ray, na diamond doon sa clinic. Malaking halaga yung diamond ng necklace. So yung masahista, lumapit sa akin, umiiyak, 3 araw na daw siyang umiiyak. Dahil hindi niya pwedeng bayaran yung diamond. Mahal. Masyado. Milyones. Sabi ko, okay, usapin natin ngayon mismo ang elemento ng diamond na mag-manifest uli, mag-materialize uli para hindi ka na magbayad sa nawawalang diamond. Yun ang sabi ko sa kanya. Kinaumagahan, tuwang-tuwa na siya. Bakit kasi yung diamond, nakita uli doon sa clinic room kung saan siya naggamot. So nag-manifest uli siya. At ito ay very common, Ray, sa mga humingi sa akin ng tulong na nawawala. Nawawalang mahahati na relo o tao, mga ganun. Kinakausap yung elements at nagmamanifest naman sila. At kadalasan, minsan, pag mayroon pong nagpapa-offer ng pera, bigla na lang po kami nakakapulot ng pera nung isang araw lang po sa kalye. Yung bang parang naiisip mo na kailangan mo ng pera, yung element ng pera ay nagmamanifest. Sa gabing ito, Ray, magpapractice po tayo ng pagmanifest ng pera. Wala nga absent. Abay, dapat malaman natin yan, Ma'am Jo. Mamaya siguro later on sa ating program. Pero Ma'am Jo, tatanong ko lang sana, speaking of nawawala, wala ho bang mga lumapit na paano yan, Ma'am Jo, nawawalang aking asawa, kaya ho ba nating malaman kung nasaan po siya? Marami, Ray. Marami. Tinutulungan natin. Pero inaalis natin yung malicious issue at tinutulungan po natin yung mga asawa. Kahit nagkahiwalay na po, sila ay nagbabalikan. At yung lahat ng messages ng mga situation sa buhay nila, bakit nagkakaroon, ay tinutulungan natin na maintindihan nila. Ayun. Pero siguro, Dr. Jo, Ma'am, hindi pa naman siguro huli ang lahat para yung mga kababayan natin na for them ay wala silang mga psychic ability, pwede pa hong ma-develop yan, kahit na sa panahong ito, Ray, kailangan po natin dahil nga kailangan ng ka-co-creator ang planeta. Kailangan po nating ayusin yung nasisirang planeta. Kasi sa psychic abilities, Ray, kahit yung mga nakakalbong mga kabundukan natin, ay pwede po natin yung tamnan ng mga puno. Yung mga kulang isdang tubigan o mga waterways na kailangan ng mga isda, ocean, seas, and so on, pwede po natin silang tamnan. Kasi lahat ng physical matter sa planeta ay may programa sa cosmic field, sa Reiki field. Pwede po natin silang ibaba para maging material sila. Kaya tuturuan po natin lahat, ang anyong mga taga-pakinig at lahat ng mga tao na gustong malaman kung paano gamitin ang itong sinasabi natin na psychic power sa ikabubuti, Ray. Yes. Hindi sa ikakasama. Tama. Yun ang binibigyan diin po natin, mga kababayan. I think we have to use our abilities, our psychic skills to help people, di ba? Of course, especially para makatulong sa ating planeta. Magandang gabi muna sa ating mga kaagapay ngayong gabing ito, si Ka Eduardo Narvaez, si Ron Bustamante, Brother Ron, maging si Maridel Makaya Furukawa, si Malu Quinto, yan, JC Apilado, yan, watching from San Fernando, La Union. Ay, kumusta kayo dito San Fernando, La Union? Eduardo, ayun, nabanggit natin. Si Eduardo pala ay nandyan sa Atlanta, Georgia, USA. Si Jericho Ferrer,
Si Miss Marie Chris, sabi niya, Claire Gastans ay sa panlasa, ang clarol factor naman para sa pang-amoy. Ayun. Si Leo Havares, good evening po Sir Ray, lalo-lalo na po sa inyong mga guest ngayon po gabing ito. Ano ho? From Puerto Princesa City, Palawan, si Ma'am Ria Soto. Kumusta na po kayo, Ma'am Ria? At si Sir Evan Lang, si June Perez, magandang gabi din sa iyo. Alright, si Brother Arvin. Brother Arvin, nung bang panahon na discover mo yung mga ability mo, hindi ka ba nagsisi? Ibig sabihin, naging mas sensitive ka, naging parang iba yung pakiramdam mo pag merong dahil empath ka na, ano ha? Ano yung wala bang ganong pagsisisi sa panig mo? Hindi, wala po akong pagsisisi. In fact, natuwa pa nga po ako at in fact, paano ko pa ma-develop to? Kasi po, Sir Ray, galing po ako sa nung nanggaling po ako sa Visayas region, nagkaroon po ako ng curiosity kung bakit nagkakaroon ng hindi ko nilang babanggitin yung probinsya, no? May mga pangyayari ko kasi doon na nakita ko na bakit nangyayari yun hanggang sa pumunta ako sa isang bookstore. Tumingin ako, nakita ko yung book nga ni Sir Jimmy and then doon po ako nag-umpisa. Ngayon, nakita ko po kasi na career-oriented po kasi ko no? Nakita ko po kasi na pwedeng i-relate itong mga psychic abilities na to doon sa pag-angat ng career mo. Halimbawa po may mga CEOs tayo mga kakilala o mga owners, yung tipong nagtatrabaho ka sa isang lugar, bigla kang tatawagin, Arvin, halika, based on my experience to tama-tama. May problema ka, ha? Meron, may mali yung ginagawa, may mali dyan sa ginagawa mo. In fact, ang layo niya, galing pa siya sa kabilang kwarto, bigla akong tinawag, may mali daw dun sa ginagawa ko, sabi ng boss ko. So, nagtaka ko, paano niya nalaman yun? Pag tinanong mo daw yung mga katulad nila, paano nyo nalalaman o nakikita yung ginagawa ko na may mali, ang sasagot sa inyo, hindi ko alam. O kaya talagang totally hindi kayo sasagutin kasi trade secret nila yun Meron pa nga ho, yung tipong tatawagin ng isang empleyado, halimbawa, kunwari ka pangalan ko, Arvin, ikaw. Kausapin mo nga muna yung HR, mukhang may problema ka Kadarating lang hunong, kapapasok lang hunong ng pintuan Wala pa hong cellphone nung araw, wala pa pong mga text messages o messenger o bigla na lang tatawagin niya, kausapin mo yun. Pero bakit? Ibig sabihin, saan nanggagaling yung mga ganun lang ideas o ganung abilities na nakikita nila o alam nila na may problema ka o may problema sa trabaho mo nang hindi mo binabanggit at hindi ka nila katabi. Ayun. So nasasagap nila yung nararamdaman mo o naiisip mo. O di ba? Yes. In fact, minsan katabi ko pa nga ho yung boss ko. Nag-uusap kami, sasabihin sa tignan mo tong tignan mo tong si Pedro. O tignan mo, kita mo, may maling ginagawa yun. Bigla lang tatawagin, Pedro, halika rito. Ano yung ginagawa mo? Mukhang hindi yata tama. Titignan lang niya yung mukha. Hindi ko alam kung ano tinitignan niya. Basta sinasabi lang niya, may mali yung ginagawa mo. Talaga. Bigla na lang gaganon siya. So nagtataka ako, nagugulat ako. Yun po ngayon yung binanggit ko kanina na dine-develop ko ngayon, kaya meditate ako ng meditate. Kasi gusto ko yung gano'n na may pangarap din naman ako sa buhay. Correct. Na kaya yun po, yung tanong nyo, hindi ko pinagsisisihan nung makatindaw kay Sir Jimmy. Mas bagkus, natuwa pa nga ako, bagkus gusto ko pa akong i-develop. Yun po. Abay, tinangka nga natin na mahingan ng reaction o kaya statement si Sir Jimmy, pero wala siyang binigay na response sa ating mensahe. Pero yan, tulad nga niyan, marami actually natulungan si Sir Jimmy. May mga artista rin na talagang nag-aral sa kanya at na-develop yung kanilang mga psychic abilities. Pero I think hindi naman kailangan na patunayan natin na yung mga abilidad na yan ay totoo o hindi, kasi marami tayong napapanood sa YouTube, sa telebisyon na meron din mga tricks pero I think siguro iba talaga naman kailangan nilang gawin na may mga tricks yung kanilang mga ginagawa to para natural, para mabuhay, di ba? Pero I think hindi naman kailangan na ang maganda kasi nito, Brother Arvin. Sabi nyo kanina, may mga CEOs nga ho, totoo yan. Alam nila yung psychic abilities nila pero hindi nila sineshare. Kasi nga po, trade secret nila yung kanila lang po yun. Talaga. Totoo po yan. So may nagturo sa kanila. Yun.
Hindi naman siguro ang nagturo sa kanila si Arvin Capasilio. Ha? Alright. Miss Hercel, muli magandang gabi sa iyo. May mga pagkakataon ba na nilapitan ka ng mga, let's say, pamilya na namatayang pamilya, tapos parang hinihingi sa iyo yung tulong mo na alamin kung ano nangyari sa kanilang kamag-anak? Well, actually, sa mediumship po na pinapractice ko po, no, may mga clients po talaga ako. Hindi naman yung gano'n na sinabi nyo exactly, pero yung gusto nilang ma-channel yung mahal nila sa buhay, and I help them. So, itong practice na to, Sir Ray, medyo matagal. Yes, okay? Yes. And mas ano yan, medyo sensitive yan. Oo, sensitive. Kahit sa pagkabata natin, doon pa lang nade-develop. And when I was a kid, like 6 or 7, kumakausap na ako ng mga nawala. And hindi ko alam na meron pala akong ganung ability. Gift. Nag-shot lang siya kasi dahil sa religion. Hindi ko na lang sasabihin ko anong religion yun. Okay lang. So, hindi ko na na-develop at that time yung ganon kasi hindi nga naniniwala eh. So, eventually, nung nagkaka-edad na ako, nagkakaisip na ako, bumabalik na parang, if it is your calling, it will keep on calling you. Totoo po pala yun. Yes, so kahit na i-shot siya ng mga tao sa paligid mo, kung talagang para sa'yo yun, ibibigay. So, balik po tayo dun sa mediumship, no, and channeling dun sa mga nawala. Yun, na-develop ko po siya eventually, and so far nakakatulong naman po tayo sa mga nangangailangan. And malaking tulong din po yung mga nanonood ng mga ng mga horror movies. Kasi actually nakakatulong din yun para hindi ka matakot. Actually ngayon wala na as in. And even the Marvel movies and yung mga X-Men movies, yung mga may superpower. Actually makakatulong talaga yun kung gusto nyong maintindihan kung ano yung mga psychic powers. Actually, ano yan para maganda rin yan to motivate yung sarili mo, ma-develop mo rin sarili mong abilidad, Pero ito nga ay binibigyan natin ng diin dito, Miss Hercel, na para makatulong tayo sa kapwa. Hindi yung para makapanakit ng kapwa, Kasi ano rin yan, parang ano rin yan, dalawang mukha rin yan Kapag natuto ka dyan, pwede mong gamitin sa kabutihan at pwede mo rin gamitin sa kasamaan. Pero siyempre, pag ginamit mo sa kasamaan, merong kasunod na hambalos ng karma. Yun. Yes. Diba? Add ko lang po, Sir Ray, kung favorite ko talaga kasi yung Doctor Strange movie. And makikita niyo yung pinagdaanan niya sa buhay niya. Talagang binagsak siya sa buhay niya bago niya na-harness talaga yung ganung ability niya, yung gift niya. Yes. So, similarly, sa buhay natin, kung punong-puno tayo ng ego, yan yung maglalaglag sa atin para gamitin sa kasamaan kung ano man yung meron tayong gift. Tama. Kaya kailangan muna nating i-clear, ano ba talagang intention mo? At ang intention mo ba is ipagmayabang kung anong meron kang psychic ability or para makatulong ka sa ibang tao. Yes. So yun, kailangan mo munang tingnan talaga yung main intention mo. Kasi kung masapawang ka kagad ng ego na magmamayabang ka na meron kang ganito, paano pala yung taong kausap mo is mas malakas pa sa'yo, ano nang nangyari? I-challenge ka. Yun po. Sabihin, meron palang alam to, ma-challenge ko nga to. Diba? Ay hahantong na yun sa hindi magandang sitwasyon. Pero I think it's about time na tayo magising na magamit natin itong ganitong mga abilities. In fact, itong psychic abilities, hindi to limited sa 5 senses kasi yung ating physical senses, 5 lang. Right, Ms. Hercel? 5 lang yung 5 senses, yung senses natin, physical senses. Pero itong mga psychic abilities, it's beyond. It's more than 5 senses, beyond. Diba? Kaya mas ano ka. Kaya po yung pinapractice po muna natin yung sa 5 senses natin and also the chakras and the energy. Kasi doon tayo kukuha ng lakas para makapagpagalaw tayo ng gamit, para makapag-astral travel tayo or kung ano mang ability po yung pinapractice natin. Kasi sa totoo lang po, kung wala po yung sa sarili nating energy, hindi rin po siya mag-work. Kaya kailangan muna sarili muna natin yung i-harness natin, i-develop natin. Kasi lahat ng bagay kailangan i-practice and i-develop muna bago natin master. Actually, wala ngang mastery. Ang mastery lang is always about ourselves. Hindi yan yung mastery para
kompetisyonin yung ibang tao. No, Tama, it's all tama. about mastering ourselves. Wala naman dapat kompetisyon dito, ano ha. Ayan, maraming salamat Miss Herzel sa iyong na-share na mga paliwanag tungkol diyan. Si Janelle Lee, sabi niya, Sir Ray, baka po makatulong si Dr. Joe kung saan makikita yung nawawalang si Batangas Beauty Queen Catherine Camilon. Ma'am Joe, magandang gabi po ulit sa inyo. Message po sa inyo to mula sa YouTube channel ng DZRH Television. Kasi may nawawala kasing beauty queen hanggang hindi pa rin nakikita eh. Diyan sa Batangas. Hinihinala na baka raw wala na, nasa kabilang buhay na. Ano ho. Ayan, Dr. Joe. Nagagawa nyo rin to, Dr. Joe, no? To ma-scan kung nasaan yung mga nawawalang mga tao? Yes po. At ito po ay pwede rin gawin ng kung sino nating matrain at sa kabutihan lamang. Na tungkol po dito sa ating nawawalang beauty, kakausapin po natin ang mga bagay-bagay para bago tayo magbigay ng information at para makatulong po doon sa nagpapatanong. Opo. At hindi lang po yung mga taong nawawala ang ating tinutulungan at dapat natulungan ay kung hindi yung mga nangyayari sa kapaligiran natin, Ray, napapansin ba natin? Yung mga hindi maintindihan ng mga usapin, yung mga pinag-aawayan ng mga bagay-bagay, siguro sa iyong community ngayong gabi, pwede po natin na simulan yung pagkausap doon sa mga bagay na pinag-aawayan, doon sa mga hindi naiintindihan, at yung may mga lahat may kakulangan, para tulungan natin ang bawat isa magkaroon ng collective intention na basbasan po sila ng tama para sa ikakabuti ng lahat. Dahil Ma'am Jo, may naisip kasi kung may mali, may bigla akong may bigla akong naisip diyan na Ma'am Jo, yung problema kinakaharap ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea na laging binubuli ng kapitbahay nating singkit, yung ating mga mangisda. Pwede ba? Tama po. Pwede ba tayo pwede po natin gawin, diba? Ray, seriously, kasi nakakausap naman po yung elemento kung meron po dyan na gusto i-control yung yaman ng lugar na yan. Opo. Kakausapin po natin yung yaman na yun. Na kung talaga kanino para sila, ay doon sila pumunta at magkaroon ng wealth sharing. Hindi yung kakamkamin ng isa lamang na gusto makinabang. Yun po ang ating role, Ray, sa ating psychic ability or yung abilidad natin para makipag-commune, makipag-usap sa mga elemento at sa lahat ng mga information wave. Kasi lahat tayo information wave lang yan. Itong ating katawan, thousand trillions of body cells ito, waves lang ito. Yung pinag-aawayan dyan sa dagat na yan, waves lang yan. So kung may abilidad po tayo na makausap yung mga bits of information na yon, ay makakatulong tayo para ayusin at huwag na pong magkaroon ng away. Tama po? Tama ho yun. Saka yung mga nagbabangay ang mga congressman saka senador natin. Mukhang okay na sila. Nagkasundo naman na sila. At ceasefire muna sila, Ma'am Jo. Ayan. Samantala, Ma'am Jo, so itong binabanggit po ninyo, pwede hong mamaya instantly ma-share po natin sa ating mga kababayan how to develop yung ating mga abilities. Yes po. Sisimulan po natin siya sa February 25. Meron po tayong ang tawag po dito ay energy medicine sa tawag na Hapon, Reiki, pero ito naman po itinatawag sa ating relihiyon na Holy Spirit. At maraming tawag, ito depende sa kultura. So tatawagan, parang bibigyan po natin ng ang kanila na internet signal para ma-access po nila yung information doon sa motherboard, sa mother information, yung kalawakan, yung pong Reiki field o kaya yung cosmic field. So itong mga tatanggap, ang tawag po nito sa Reiki practice ng attunement o kaya ng initiation, ay ibabalik po natin yung kanilang communication wave para sila po ay nakakapag-download ng information at saka nakakapag-upload ng information, nakakapag-usap sa lahat po ng creation. Yan po ang una nating gagawin sa February 25. Ayun. So yung link ho niyan ay ipopost yan sa mismong FB page ng Academy for Holistic Healing PH
Ma'am Jo. Yes po. Sa And ating also pong sa ating, Ohay PH, sa ating pong Ohay Family, at saka Instagram. Ito po ay para sa lahat. Hiyang po ito, kaya tinawag pong hiyang. Wala po itong limitation kung ano man ang paniwala, ano ang kultura mo, ay lahat po ito pwedeng tanggapin ang training na ito. Ayun. So walang walang requirement ho ba rito, Ma'am Jo? Ha? Ang pinaka-requirements lang po para maging mabisa po ang pagtanggap nila ng daloy ng banal na espiritu o kaya ng Reiki energy ay mga 1 week before, kailangan po malinis ang pagkain. Bawas po yung masyadong matamis, maalat, may mga preservatives o may alcohol po o may nicotine kasi sinisira noon ang ating halo, ang ating aura, pangbutas ng aura yon. Plus, napaka-importante, meron po kapayapaan ang ating isip at ang ating kalooban ay merong vibration ng original wave ng ating buhay. Na ituro na po natin ito, yung love wave. Opo. Doon, nakabalik tayo doon sa wave of love. Walang galit, hindi tayo naghihinanakit, hindi tayo nagsasabing hindi ka kapatawad-tawad o ano pa man pong mga low frequency emotions para open na open po ang ating mga antennas o ating mga chakras sa pagtanggap ng internet signal na ito na cosmic wave o Reiki energy May po. nagtatanong ho, mayroon daw kasing iba kaya ayaw na ma-develop yung kanilang mga psychic ability dahil sa takot sila. Takot sila na makakita ng gumagalang mga kaluluwa. Ma'am Jo, totoo ba to na kapag na-open ang lahat, ang iyong psychic abilities na activate, totoo ba to na nagiging makikita mo na yung mga gumagalang mga kaluluwa, mga multo sa paligid? Pati mga maligno? May hierarchy, Ray, yung mga pwede nating makita. Kung ano po ang ating frequency vibration, ay doon po tayo napupunta. Kasi ang ating katawan, para tayong TV set o kaya parang radio. Nagda-download lang po tayo ng information. Kung halimbawa, yung tao na yun ay malungkot o parang walang buhay ang buhay. So, ang mada-download niya mga images o mapupunta siya doon sa vibration ng mga patay. Pero kapag siya naman ay mapagmahal, o parang anghel ang kanyang pagkatao, ay mga anghel lamang ang kanyang makikita. Ayun, so kanya-kanya ng frequency, Ma'am Jo, ano ha? Ayan, Opo. Opo. Salamat, Ma'am Jo. Mamaya, babalikan kita para sa kung anong dapat na gawin natin para kahit paano ma-activate man lang, ano? Hindi man lang isa o kaya dalawa, tatlo na mga abilidad, ano ha? Si Miss Hercel, itatanong ko lang din sa iyo. Yung naitanong ko kay Ma'am Jo, nung bang, of course, sabi mo, bata ka pa lang, open ka na, no? May time ba na natakot ka at marami kang nakitang mga nakakatakot na mga multo sa paligid? Similarly, kagaya nga po nung sinabi ni Ma'am Jo, no? Yung frequency natin is depende dun sa nakikita natin. Well, actually, nung na-develop ko na talaga yung ability ko na yun, yung mga nakikita ko before, hindi na sila like that na. Bawa, yung very common kasi na-demonize naman sa totoo lang yung mga white lady, mga ganyan, yung mga, basta yung mga ganong itsura. So parang lahat na lang ng image magkakamukha sila. Hindi. When you are vibrating in that frequency, hindi parang tayo lang din naman sila. Imagine niyo magkakamukha puro puti, nakakano, tas yung itsura hindi ganoon. So pagka tumataas na yung frequency and vibration mo, nakikita mo na sila as light. Tama. Na kailangan ng tulong, na anong tulong yung kailangan nila, depende kung gusto na nilang tumawid or gusto na nilang makita yung light. So depende din sa'yo. May mga times din po ako na hindi ako nanggagamot or naghihiling kasi mababa yung, bumababa rin po kasi tayo eh. Siyempre yung lungkot, yan. So wag nating pipilitin pag ganun kasi kung ano yung nararamdaman mo, yun talaga yung makikita mo. Kung may takot ka, and dumarating din po sa time talaga na may takot din ako dahil tao pa rin naman po tayo, no? Pero syempre, madali na tayo mag-shift ng vibration. So yung takot na yun, kailangan nating i-transmute into love. So at least nakikita mo yung mga differences ng mga nakikita ng mga tao na nakakatakot. Kaya ngayon, ang naiwan na information sa mga tao na pagbukas yung third eye mo, makakakita ka ng multo, makakakita ka ng ganito. So yung mga tao,
hindi na nila Ayan na. hindi na nila dinevelop yung ability nila na meron pala talaga silang ability. And first na ability na kailangan mong i-develop is yung sa third eye mo. Kailangan, kasi yan yung yan yung knowing eh. Yan yung kahit, yun nga yung sinabi ni Sir Arvin kanina, no? Kahit na hindi, alam mo pero hindi mo ma-explain sa ibang tao. Yun po yun. Kaya kailangan i-develop mo muna yun. Kailangan mo bang to see is to believe? Believe muna before you see. Diba? Kasi naman po talaga eh. Kailangan mo munang paniwalaan bago mo makita. Kinikita mo na kagad, nakikita mo na kagad, tsaka mo paniniwalaan. No? So, i-reverse natin yun. Kailangan nating maintindihan na yung binigay sa atin ng Diyos na ability, na gift, kailangan nating gamitin sa tamang paraan at para makatulong tayo sa iba. Kasi pag marami tayo na may ganitong gift, mas marami tayong matutulungan. Tama yun, ayan. Magiging collective tuloy yung pagtulong natin sa ating planeta, no, para maging mabuti yung ating tinitirhan na planet Earth. Maraming salamat, Miss Hercel. Brother Arvin, matanong lang kita, no, nung bang kinuha ka ng mga ET, hindi ka ba natakot? Nakita mo sila, di ba, yung mga itsura nila? Wala ka bang naramdamang matinding takot? Saka sinabi mo, sana hindi ko na sila makita. Hindi po ako natakot sa kanila nung kinuha po nila ako. Kasi po, naniniwala pa rin po ako na hindi po sila masama. Bagkus sila po ay nandito sa atin, gumagabay, nagbabantay at tinitiyak na ang ating planeta ay hindi madidistract. Kaya hindi po ako nagtaka, hindi po ako nagulat, hindi po ako natakot, bagkus natuwa pa po ako. Pero syempre, ang pinagtaka ko lang, bakit ganito pala itsura ng yung UFO, yung sasakyan nyo. Ganito pala mga itsura nyo, sobrang liwanag, hindi mo makita, tapos bigla lang may makita ka dyan mga machines. So yun po, nagtaka lang, yun lang pinagtaka kasi hindi natin nakikita dito sa mundo natin. Alright. Salamat, Brother Arvin. Ma'am Jo, kayo na po. Dr. Jo, yung binabagit po natin kanina, paano yung gagawin natin? Ayan, magbabasbas na po tayo sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay, mga taga-panood sa buong mundo po. Handa na po tayo sa pagtanggap ng biyaya mula sa ating Panginoon. Wala po itong relihiyon. Kung hindi, tayo po ay titingin sa ating isipan lamang na may liwanag na dadating po sa atin sa pamagitan po ng ating kahilingan. Meron po tayong kasamang 2 healers dito, si Reiki Healer Hertz, at isa rin po ay mayroong mga codes of energy para makatulong sa ating gagawin po ngayon, at saka yung intention power ni Healer Arvin po. So sa pamagitan po ng biyaya ng ating may likha, hinihiling po natin ang banal na liwanag na ito na bumaba sa lahat ng may gusto kapahintulutan ng kanilang mga kaluluwa at sa lahat po ng creation sa mundong ito, nabigyan po tayo ng biyaya ng pagmamahal, yung pong divine wisdom, yung intelligence, at yung pong kapayapaan. Biyaya din pong spiritual para lahat po ay makita ang kanilang landas, at material po. Inihiling po natin sa lahat ng mga angels na tumutulong sa bawat isa na ibigay ang anumang intensyon na personal na hinihiling ninyo. Hayaan niyo pong ilagay ang inyong mga kamay sa inyong pong dibdib para ito po ang ating transmitter, ito po ang ating antena para maibalik tayo doon sa wave of love kung saan tayo galing na ginawa tayo ng ating mga magulang. They whispered, I love you and let's make love. Doon po tayo babalik. At sa wave na yun ay perfect ang program ng ating katawan, ideal experiences, yaman ng ating katawang spiritual at material po. Nakikita po natin ito sa ating isipan, spiral of gold and silver light na binubuhos sa ating ulo, balancing our spiritual, mental, emotional, ethereal, physical body po. And charging all the 50 trillion cells of our body to vibrate into healthy wave of light, expanding this light to our auric field, to that ideal size that can commune with other creations. And in our mind's eye, we see ourselves healthy and others, family members, community, blessing as well our leaders, not only in the Philippines and throughout the world. And in your mind's eye,
you have accepted now, receive your material wealth. And for those unpleasant situations throughout the world, we ask the blessing of wisdom, intelligence for harmony and peace as well. We see these intentions done. Let us blow these intentions to the Reiki field or cosmic field 3 times through our hands. 1, 2, 3. So be it done. So be it done. Maraming salamat po, Pray, Ma'am Jo. Thank you. being the channel of this divine blessing to Thank you so everyone. much. Bukas na po ang inyong mga psychic gifts. Thank you so much, Ma'am Jo. And congratulations sa lahat na nabuksan ang kanilang mga psychic abilities. Ma'am Jo, salamat po ulit sa inyo. And please again, let's invite you ang mga kababayan to join yung online ninyo sa February 25. Opo, sa February 25, meron po tayong biyaya sa lahat na matuto na magtawag o ma-access itong liwanag ng Panginoon na ito through the system of Hiyang Reiki Healing. Yes. Pwede po kayong kumuha ng ating registration form sa ating OHI pages, Instagram, o pwede po kayong mag-message directly kay Dr. Jo 0918-911-0035. Pakiulit. 0918-911-0035. Maraming salamat. Salamat po, Ma'am Jo. Miss Hercel, muli magandang gabi sa iyo and maraming salamat. Saan ka pwedeng matawagan for any help na hihingin sa iyo? Thank you po Sir Ray, and thank you din po kay Dr. Jo and Sir Arvin sa ating lahat dito. So, pwede niyo po akong i-visit sa page ko, Divine Love Energy Healing Products and Services, and pwede niyo rin pong i-like yung Strange Shadows, and pwede kayo mag-subscribe sa YouTube channel. Wala pa po akong YouTube. So, doon naman po sa TikTok ko, pwede po kayong mag-view ng videos ko, divinelove.herzen. Pwede nyo pong i-check yung profile ko doon. At may mga teachings din po ako doon about sa cleansing and about po sa healing and about some rituals din po. So thank you so much po, Sir Ray. Salamat, and Mr. maraming salamat at magandang gabi. Good evening. Maraming salamat. Brother Arvin, muli maraming salamat sa iyo. Saan ka ba pwedeng mapuntahan na para makapagkape tayo? Pwede po sa Messenger lang. Bumbu naman yung pangalan ko, Arvin Capasilio, hindi ko naman po binabago. Tsaka nga ho pala, happy birthday nga ho pala sa biyenang ko. Wow. Frida Ocampo Galang ng Caloocan City. Tapos magandang gabi din po kay Teacher Julius Evangelista at kay Kuya Leo Mamaril ng Clarion School Institute. At magandang gabi po kay Ino Calderon, Jan Domingo, Christian Marcos, Ronvir Ido at Noel Hernandez ng Helix Global Limited, where expertise meets innovation. Salamat, Brother Arvin. Sa mga gusto pa rin pong tumutok mga kaibigan, yung binabanggit ni Ma'am Jo, iyan po ating ding i-share sa ating Facebook page, Ray TC Vine Adventures, and of course, sa YouTube channel po ng Ray TC Vine Adventures. Ayan, inyo pong tutukan yung pong mga episodes natin dito po sa Gabi ng Misteryo. Salamat po. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Gabi ng Misteryo. You can offer prayers. Wala namang mawawala niya. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel? La North Cemetery. Inadvertently opened a portal to another dimension